Van. May konsepto ba tayo ng justice system nung unang panahon? Meron. Paano mo nasabi yan? Ha? Paano mo nasabi yan? Hindi, ano naman, in fairness, Wala pa kaya tayong estado nun? Oo nga. Pero lahat naman ng klase ng lipunan ay may kanya-kanyang paraan ng lahat sila may justice system. Kasi, Sige. siyempre, once na magsama-sama yung mga tao bilang isang lipunan, Polity. oo, isang community na naghahangad. Siyempre, lahat naman ng community, isang hinahangad naman yan ay magkaroon ng kaayusan, di ba? No? Correct. Order. So, siyempre, importante doon yung konsepto ng hustisya. Kasi ang pinaka-objective ng hustisya is magkaroon niya ng order. Ibig sabihin, yung mga tao, isa ang mga pamantayan o standards na susundin sa kanilang behavior, di ba? No? Now, siyempre, may mga diskusyon dyan, di ba? No? Kung ano ba ang dapat gawin ng isang justice system. Ito ba ay dapat maging punitive, no? Punitive. Ibig sabihin, pinaparusahan yung kasalanan. Yan ang punitive. Simula nung unang panahon, yan talaga ang sistema eh. Kasi Punitive naman talaga na una talaga yan eh. Pagka ang naalala ko dyan sa ancient times, yung Code of Hammurabi. Yung an eye for an eye, a tooth for a tooth. One, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Ibig sabihin, kung ano yung katumbas ng ginawa mong kasalanan. Gagayahin ko yung idol mo na si Noynoy Aquino na nagsasabi na windmill kung walang hangin. Solar paano kung makulimlim? So tatanong kita, paano magtutut for a tooth kung bungal? Alam mo, ito siguro yung pinakawalong episode natin, ano? Hindi. So, ibig sabihin doon sa Code of Hammurabi, nandun na yun eh, na parusa ito sa ginawa. No? So, sa mga halimbawa, sa international relations ba sa world, paano yan nag-start yan, yung justice system? Ano yung mga iba-ibang ibang klase usapan ng parusa yan? Ibang usapan sa international relations. Kasi pag international relations, hindi na individual ang pinaparusahan mo eh. Estado. Ang pinaparusahan mo, estado. So, depende yan sa... Siyempre, ang pinakaparusa para sa mga estado ay gera. No? So noon pa man, pag kunwari nagkaroon ng isang atraso yung isang kaharian, Gera. nagkakaroon ng digmaan. So, Maski dito sa ating bansa, nung panahon ng mga dato, Ninuno. yung confederation ng mga dato, pagka may mga atraso, yung isang community to another community, nagkakaroon sila ng digmaan, 'di ba, no? Correct. Na minsan nga pag hindi na satisfy yung both parties, talagang tuloy-tuloy ang digmaan na yan hanggang sa merong mamagitan sa kanila. Pero sa loob ng isang lipunan, syempre, yung lipunan mismo ang nagdidikta kung anong klaseng hustisya ang magkakaroon sa kanila. Teka, ulitin natin yon. Yung lipunan mismo, hindi yung gobyerno. Hindi, kasama, yung gobyerno kasi is supposed to reflect The yung sentiments. nung mga tao. No? Especially dito sa ating bansa na napaka-demokratiko ng ating sinaunang bayan na demokratiko. So, ang nangyayari dyan, siyempre may mga antas level ng mga pwede mong mga kasalanan na magawa sa isang individual o sa institusyon, diba, no? Pero sinasabi ng mga Spanish sources, bibihira daw ang death penalty dito sa Pilipinas. Although meron death penalty, pero kailangan talagang sobrang lalang klase ng krimen na lang talaga yon para mag-death penalty. Meron akong babasahin, sige, magsasalita ka lang dyan. I think ang reasoning dyan is because yung population, no,
yung populasyon natin, especially sa larangan ng ekonomiya, nakaano siya depende sa human labor. Dami ng tao. Oo. So, ibig sabihin, Sayang pag pinatay mo. hindi usapin ito na papatayin mo yung tao kasi pag pinatay mo yung tao, walang makikinabang doon sa human value niya. Oo. So, ibig sabihin pala, medyo humane pala yung mga ninuno natin. Hindi Pero sila practical. Practical.